Isang pinagpala at matagumpay na araw po sa bawat isa po sa atin. Ako po ang inyong lingkod, ang Senior Pastor po ng Calvary Temple, Philippines Incorporated. Narito po ako ngayon upang magbigay po ng ulat na may kagalakan po sa mga kaganapan po sa ating bahay sambahan mula po noong January hanggang ngayon po na June 2024. Ito po yung tinatawag po nating State of the Church Mission Address or ang SOCMA. So, nais po natin pasalamatan unang-una ang Diyos sa lahat po ng kanyang kabutihan na nararanasan po natin, sa lahat po ng mga accomplishments po natin, na alam po natin, without God, wala po tayong magagawa. Simulan po natin, nagkaroon po tayo ng 651 first-timers at nakapagbigay din po tayo ng 2,200 Bibles for evangelism and first-timers at ng first-timers fellowship na quarterly po natin ginagawa. Naway hindi po tayo magsawang maganyaya sa ating mga kamag-anakan, mga kaibigan, kasama sa trabaho, o sino man pong dinilid tayo ng Lord na sila yanyayahan po sa gawain ng Panginoon. Patuloy po tayong maging masipag sa pagkikait ng kaluluwa upang tulong-tulong po tayo, sama-sama po nating makuha po yung 10,000 souls o higit pa. Naniniwala po tayong sa Diyos po ay walang may imposible at walang mahirap. Dito po sa ating Discovery Education program, sa unang semester po natin ay nagkaroon po tayo ng 195 na estudyante na nagtapos po sa kanilang mga subjects. Sa kasalukuyan po, meron po tayong counseling seminar nitong June para sa ating forerunners na pinangunahan po ni Dr. Beth Garcia. Napakalaking tulong po nito upang patuloy po ang bawat isa, lalo po ating mga forerunner, na maging kagamit-gamit na effective po sa kanilang pong paglilingkod. Nagkaroon din po tayo ng Mother's Day and Father's Day celebration ng nakaraang buwan ng Mayo at saka po ng Hunyo upang ipagdiwang at ipagpasalamat po natin ang mga buhay ng ating mga nanay at tatay. Ngayon pong June, nagkaroon po tayo ng VBS o tinatawag po natin Vacation Bible School. Dito po sa ang Calvary Kids po sa Angeles, purihin po ang Panginoon. Mahigit po sa 200 mga bata ang dumalo, naturuan po ng salita ng Diyos. Dito rin po sa Kids Bible Study ay nagkaroon din po tayo ng VBS sa Hensonville, Howville, Manibog at Bukit. At ito po yung pinangungunahan po ni Pastor Scott Freeman. At nakapag-VBS din po tayo ang ating mga mission team sa mga daughter churches din po natin sa San Pedro, Dapdap, Inararo. At nakapag-feeding din po tayo, nakapamigay ng mga school supplies sa mahigit na 300 na sumali po sa ating VBS. Purihin po ang Panginoon, no, glory to God, at nakapagbigay din po tayo ng mga bookshelf sa ating po mga Calvary Kids. Praise God. Sa mga kabataan po natin sa Utopia 316 ay patuloy po tayong merong RTT o Real Talk Thursday na marami po tayong naabot na kabataan, especially po yung mga naka-online. At nagsimula na rin po ang ating campus umpukan sa Holy Angel University, Systems Plus Foundation, City College of Angeles at maging sa National University. At nagkaroon din po tayo ng recollection sa BCA at weekly na feeding and tutorials sa Bliss Elementary School. Purihin po ang Panginoon na matapos po ang 5 taon ay muli po tayong nakapagbukas po ng ating youth camp. No? Muli po tayong nakabalik sa youth camp sa panguna po ni Pastor Joshua Zapata nitong June 12 hanggang 14 po, na mahigit po sa 420 na campers po ang nakasama po at nagkaroon po ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Kaya nga po maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at nanalangin para po sa Redeem Youth Camp. Sa Mission or Tunay Good Foundation naman po, sa biyaya po ng Panginoon, napakarami pong mga bunga at patuloy na lumalawak ang ating gawain. Dahil nung last April po ay pinayagan na po tayo ng ONA na makapamigay ng libreng prutas at Biblia sa pasyente para maipanalangin at maibahagi sa ang salita ng Diyos sa mga pasyente po doon. At kasunod din po tayong pinayagan po sa Bahay Pag-ibig upang makapagbigay din po ng suporta sa lahat po ng mga magulang na iniwanan ng kanilang mga pamilya. Purihin din po ang Diyos dahil last May po ay binuksan na po ulit ang gawain sa women inmates sa PPJ. Purihin din po ang Panginoon na sa biyaya po ng Panginoon na itayo last April ang Calvary Temple
Dukit, na kung saan ay nakabili po tayo ng lote rin po para po sa ating satellite church po, ang Calvary Dukit. Ang Calvary Dukit po, ito po ay 3 taon po na hawak po ni Sister Noemi na Bible study. Ngayon po ay ganap na church na po siya, na ating pong naitalaga po doon is si Pastor Joseph Cortez po bilang pastor po ng Calvary Dukit. O rin din po ang Panginoon na naitalaga din po si Pastor Radley Coronel bilang pastor po ng San Pedro Tarlac last May. At patuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin. Atin din pong ipinaayos ang ilang mga bahagi sa mga outreaches. At may mga improvements po tayo dito, katulad po sa Dapdap, sa San Pedro. Meron po tayong mga gate at saka po ang bakod po, pinaayos po natin. At nagkaroon din na po sila ng mga types envelope holder. At maging sa simbahan po dito sa Angeles ay may mga repairs po tayong maintenance sa ginawa, katulad po sa mga aircon po natin sa church at aircon po ng ating mga sasakyan, mga body stickers po ng Ivan at saka po ng FB po natin. At pinaayos din po ang mga CR, mga toilets po panglalaki at saka sa pangbabae po, sa mga katulad po ng urinals at mga water closets po nila. Ang ating mission team po ay patuloy po na pupunta po sa iba't ibang lugar. Purihin po ang Panginoon. Talagang marugdog at very committed po ang ating mga workers po dito. Nakikita rin po natin na dahil marami po ang mga gawain ay marami din pong expenses na ito po ay sinusuportahan naman po ng ating bahay-sambahan na sa biyaya po ng Panginoon ay atin po itong nagsisustain, katulad po sa San Pedro, Dapdap, Inararo, Tarik, Dukit at sa mga Bible studies po natin. May mga weekly expenses din po tayo dito sa Anunas, CU, our Bible study, sa Mawake Kids Bible study, sa Manibaug, Porac Bible study, sa Bagong Bayan Kids Bible study, Tibagin Kids Bible study, Hensonville Kids Bible study, Howville Bible study, Daw Checkpoint Kids Bible Study, Kutkut Kids Bible Study, Pampangpurok 2 Adult Bible Study, Santa Maria Adult and Kids Bible Study. Maging po sa Philippine National Police po, patuloy po rin po nating naibabahagi ang salita ng Diyos dito sa pangunguna po ni Pastor June, Pastor Is at Pastor Jack. Ganon din po sa Pampanga Provincial Jail. Noong nakaraang February ay nagkaroon rin po tayo ng water baptism sa ating church sa Inararo, Porac. Praise God po sa mga kaluluwa, sa mga mananampalataya nag-commit po ng kanilang buhay. Tayo rin po ay bumili ng mga ilang kagamitan. Ikaayos pa po ng ating mga church services. Po 2 units ng Iwata air cooler, 40 liters, kitchen equipments and supplies, 1 set Ramstein, 2 units of bus amplifier, ear monitors, splitter and accessories, JBL headphones for live stream, Studio One license application, Shure microphone, camera, lens, photo booth materials, stools for Pang Kids Bible study, 31 pieces blazer for choir, exhaust fans, and SSD hard drive at anti-slip for stairs at 18 po na bagong libro about Dear Holy Spirit. Patuloy rin po yung mga monthly expenses po natin na ito'y pinoprovide po ng ating mahal na Panginoon, ang ating mga salaries and wages, allowances, maging sa mga non-full-time po, vacation allowances, light and power, meals, representation, rice subsidy, AITA, pastors and workers allowances, tubig po, mineral water, office supplies, kitchen supplies, janitorial supplies, internet, Restream, Adobe and Sunday Social, communication, gasoline, LPG, transportasyon po. Meron din po tayong mga repairs and maintenance para po sa ating mga sasakyan at sa iba pong mga kagamitan po natin. Binabayaran din po natin ng SSS o Social Security System, PhilHealth, Pag-ibig at marami pa pong supplies na patuloy po natin na pinoprovide po ng Panginoon sa ating mga iglesia. Now, sa ating pong mga supplies po, expenses ng ating mga departments, katulad po sa WAM, ang Worship Arts and Music, Tech Supplies, ang ABS or Audiovisual Services, Production Supplies, Calvary Kids Supplies, at sa visitation din po natin. Maliban po rito ay may regular po tayong monthly support and donations sa mga sumusunod pong organizations at kamanggagawa po ng ating Panginoon.
Sa Calvary Temple Ministry Incorporated or CTMI, meron po tayong monthly support po dito. Monthly support din po sa ACM or Asian Center for Mission. Monthly support din po sa FEBC 702DCAS. Monthly support din po sa PCEC or Philippine Council for Evangelical Churches. At meron din po tayong cash donation na pinagkaloob po sa Barangay Peacekeeping Action Team. Meron din pong another cash donation po sa CTMI na monthly din po ito. Maging sa CTMI National Convention venue, nakapagbigay po tayo ng cash donation din po. At meron din po tayong donation of 300 watts bus amplifier and 100 Bibles at Pampanga Provincial Jail. Support po natin para po sa mission support sa USA and Canada para kay Pastor Alex Tinsay. At donation din po natin para po sa printer ng PNP o ng Philippine National Police. Cash donation po din po sa Full Gospel Christian Church building, Dukit Church support din po natin monthly. May monthly rental po tayo sa ating Dukit Church. LED Smart TV na 55 inches, mga upuan po, podium, microphones, mixer at marami pa pong iba. At may financial support din po tayo sa Dukit Youth Camp na nag-attend po. At sa San Pedro Church ay meron po tayong dalawang bagong unit electric fan. Sa ACM Coin Banks naman po ay nakapagbigay din po tayo. At maging po sa Dukit and Dapdap Church anniversaries po o yung Dukit po Bible Study anniversary po na ay nakapagbigay po tayo ng cash donations. Sa tulong at biyaya po ng Diyos, nakapagpatuloy rin po tayo ng suporta sa mga scholars natin. 8 po ang pinag-aaral po natin sa International Bible School at ganoon din po sa secular. 6 po ang sinusuportahan po natin, 2 na po ang kahit kailan lang ay nag-graduate na po ng isa pong education at saka po isang psychology. Maging ang mga ibang kapatid po natin ay nabigyan po natin ng medical, financial at benevolence assistance. May mga regular monthly medical assistance po tayo na 3 po ang nakikinabang po dito. Meron po tayong 34 beneficiaries para po sa medical assistance at 45 beneficiaries po para po sa benevolence sa mga namatayan. At meron din po tayong nabigyan ng financial assistance. Ito po yung member at non-members po natin. Bukod po sa mga ito, mayroon din po tayong mga iba pang mga expenses kagaya ng sa renewal ng ating car registrations, renewal permits, car fire insurance, HMO, termite treatment, love gifts for invited speakers, meetings, seminars and trainings, refilling of fire extinguishers, rental fee that is lead wall, electric drums, vehicles and chairs, mga transfer po ng land title po yung PCT. So para sa ating mga church attendance naman po ay mayroon tayong average na 1,613 na regular attendees sa ating mga services sa Calvary Temple Philippines, 358 po sa YDC sa ating mga kabataan, 183 naman po on the average ang lahat po ng Calvary Kids po. Total na membro po na nag-a-attend po sa atin is 2,154. Purihin po ang Diyos. Bukod pa po doon, meron po mga regular attendees po. Nasa average pong 166 attendees tuwing prayer meeting po natin. Sa Calvary San Pedro naman po ay mayroong 87 na members. Sa panguna po ni Pastor Radito. Sa Calvary Temple Dukit, panguna po ni Pastor Jess Cortez ay meron pong 73 members. At sa Calvary Temple Dapdap, sa panguna po ni Pastor Francis, meron po tayong 109 members. Sa biyaya ng Panginoon po ay napakarami po nating natulungan na mula po noong January hanggang June. Patuloy po tayong lumalagot, pinagpapala po ng Panginoon at naniniwala po tayo na patuloy po tayong gagamitin ng Panginoon because we believe that we are blessed to be a blessing. So muli po maraming salamat po sa mga panalangin po ninyo, sa mga financial support po ninyo at alam ko po na ito'y ibabalik po sa inyo ng Panginoon 100-fold return. Siguradong pagpapalain niya po tayo upang marami pa po tayong masuportahan at mahikayat na kaluluwa para po sa ating Panginoon. So muli po ang lahat po ng papuri, lahat ng pasasalamat po ay para sa Diyos lamang po. To God be all the glory. Shalom.